Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Unang linggo sa buwan ng Mayo, napakabilis ng panahon at nandito tayo sa panibagong yugto ng extension ng community o enhanced quarantine. Patuloy na tayo ay nananambahan, muli tayong nag-aanyaya at sumubaybay sa ating pagsamba ngayong umaga sa ating kapaligiran at sa ating lahat sa FB Live. Tayo po ay magsama-samang muli sa ating pagtutok sa pananambahan via FB Live. Mga kapatid, tayo po ay muling mag-ukol ng pagpapasalamat at sama-sama sa diwa ng pananambahan at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat at patuloy nating maranasan muli sa araw na ito ang isang panibagong hamon at kalakasang espiritual. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po dumako sa isang panalangin. Diyos na Ama, Panginoon sa lahat, ngayong umaga kami po ay sumasama-sama magpupuri, nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na ipinagkakalo mo sa bawat sa amin. Salamat Panginoon sa panibagong umaga. Naginising mo kami ng may taglay ang buhay at kalakasan, kaya hindi sa proteksyon mo sa amin sa araw-araw mula sa COVID-19 na lumalaganap. Patawarin mo kami, Ama, sa mga aming kasalanan, nagawang kasalanan, pagkukulang, maging karapat dapat kami nawa ngayong umaga upang ang iyong mga salita ay malayang dumali sa aming buhay. Nadalangin namin sa iyo, Ama, ang aming gawain ngayong umaga.
ang aming pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Ganyan din ang iyong anak na gagamitin mo nung nagbibigay ng mensahes at pagkalooban mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo upang maipahayag niya sa amin kung ano ang mensahe na nais mong ipabatid sa bawat sa amin. Naway tumimo sa puso't isip namin ang bawat sa salita na upang magamit naman namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Dito sa magulong sanlibutan, ang iyong salita at pangako ay siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa oras na kami ay nanghihina at pagsubok at buhay na inilalapit din namin sa iyo, Ama. Sa inyo ang aming kapatid, mga kapatid at kababayan na nakikinig ngayong umaga. Iabot niyo po ang iyong awa sa kanila. Ingatan niyo po sila at layo sa panganib ng COVID-19 na ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan aming panganakot tagapagligtas na Jesus. Amen.
Ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay ang teksto ay hango sa aklat ng sulat ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa kabanatang 1 talatang 9 na may ganitong wika. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Tayo manalangin. Panginoon, ngayong umaga, inyong buksan ang aming mga puso at isipan. Magsalita kayo sa amin sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Buksan niyo ang aming puso, buksan niyo ang aming mga damdamin, mahayag ka, maghari ka at patuloy ka naming maranasan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo ay mayroong tinatawag na karanasan sa unang pag-ibig. Yung mga first love natin. Pag-uusapan natin ngayon ay yung ating unang pag-ibig sa Diyos na aminin natin sa hindi. Kung ating titingnang mabuti, yung ating unang relasyon ng pagkakilala sa Kanya. Sobra nating masyado tayong naging aktibo. Karanasan ito ng bawat isa sa atin. At tingnan natin, ano ba yung mga naging mga pagbabago at dahilan ng mga pagbabago at paglayo at kung papaano natin muling maranasan ang pagpapanibagong sigla sa ating paglilingkod sa Diyos na pagbabalik sa unang pag-ibig. Yan ang ating topic ngayon. Siguro kung ang pag-uusapan ay pag-ibig sa opposite sex, may mga hindi na pwedeng bumalik sa unang pag-ibig. Pero sa Diyos, ang pagbabalik sa ating unang pag-ibig sa Panginoon, yung first love natin, yung ating maranasan ang unang mga panahon ng ating paglilingkod sa Kanya. Ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na ito ay mayroong mga bahagi ng ating kinalaw mula sa aklat ng Pastor Joey Umali. At nais kong mula rito ay makahugot tayo ng mga magagandang inspirasyon sa ating buhay at pagpapatuloy lalo na sa kapanahunan ito. Tingnan natin ang ilang mahalagang punto. Una, alalahanin ang dati mong kalagayan. Think how far you have fallen. Sabi nga, ang unang hakbang sa pagbabalik sa unang pag-ibig ay ang pagkilala natin wala tayong kakayahan, kulang, hindi sapat, kapos ang pinakita nating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Yun ang realidad. Hindi natin masasabing na itudo talaga natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kilalanin natin ang katotohanan yon na kulang, kapos at hindi sapat ang pagmamahal na iniukol natin sa Panginoon, maging sa ating kapwa-tao at maging sa mga bagay na espiritual. Ang wika ni Apostol Pablo sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Hindi totoong may lumalampas sa langit. Kasi sabi sa talatang ito, ang lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa English sabi, short of the glory of God. Hindi pa sapat ang pinakikita nating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Baka nga po, masasabi natin ito ay media o kalahati. Kapag sinabing sobra-sobra ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, marahil hindi po. At talaga namang masasabi natin hindi totoo kung may magsasabi natin. So, ang una, kilalanin natin. Kapos tayo, wala tayong kakayahan. Kilalanin natin yung realidad na yun. Ikalawa, pagsisihan natin at talikuran ang ating mga kasalanan, yung ating mga masasamang gawa.
lahat tayo, mga kapatid, ay mayroong mga taglay na kahinaan sa buhay. Hindi lamang pagsisihan ang kasalanan, kundi ang hamon is talikuran ang kasalanan. Pagsisihan, ang pagsisisi ay kailangang lakipan ng pangako na hindi na ito natin muling maulitin. Ang sabi nga, ang tunay na pagsisisi ay may kalakip na pagluha, ngunit hindi lahat ng pagluha ay nangangahulugan ng pagsisisi. Lahat po tayo ay dumadaan sa disyerto ng mga kahinaan, at marahil lahat po tayo ay dumadaan sa matitinding pakikipagbaka laban sa mga gawa ng dyablo at sa mga gawa ng laman. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7, maganda yung kanyang binanggit, mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang 7 kabanata ng Roma, doon sa talatang 24 hanggang 25 ng kabanatang 7 ng sulat niya sa mga taga-Roma. Nang sabi ganito, 24 and 25, kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang magpapalaya sa akin? Kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, salamat sa Kanya. Ito yung conclusion. Pero kung titingnan natin, yung talatang 14, ano yung kanyang pinagdaanan? Ang sabi ron, alam nating espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman, alipi ng kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Hindi ko maunawaan, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang mga bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong nagagawa. Ngayon, sabi niya, kung nagagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako, kundi yung kasalanang nananahan sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, sabi ni Apostol Pablo, ako'y nalulugod sa tuntunin ng Panginoon. Ngunit mayroong kakaibang namamayani. No? Yun yung human nature, yun yung kalikasan na pilit niyang binabaka, nilalabanan. Sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Ngunit hindi ko magawa ang ibig ko, bagkus kung alin ang mga bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, sabi niya, kung ginagawa ko ang mga bagay na ito, hindi na ako, kundi yung kasalanan na patuloy na namin. Kaya yung binasa ko po sa inyo, 24 hanggang 25, ito yung kanyang conclusion sa lahat ng kanyang nararanasan. Kahabag-habag ako. Sinong magpapalaya sa akin sa katawang ito na naaalipin ng kasalanan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Salamat sa Kanya. Ito yung sinasabi natin na wala tayong magagawa rito, kundi total surrender to God. Isuko natin ang ating sarili. Kilalanin natin na hindi natin kaya na magbago sa ganang sarili natin. Kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang kapangyarihan ni Kristo na siyang may magagawa upang mapaglabanan natin ang mga kahinaan ng ating buhay. At ikatlo, mga kapatid, ang sabi rito, at itong huling puntong ating pagbubulay-bulayan, gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Do what you did at first. Noong una, nung mga bago tayong makakilala at naglilingkod, halos gusto natin sa church na tayo tumira. Halos gusto natin lahat ng gawain, nandito tayo, wala tayong pinalalampas. At yan po ay karanasan ng inyong lingkod. Nung ako'y kabataan, halos lahat ng gawain sa church ay gusto ko talagang naroon ako. Walang pinalalampas na gawain. Walang nakahahadlang pag talagang gusto mo. Nakakaramdam ka ng pananabi, kauhawan, at kagalakan. Ang nakapagtataka, paglipas ng mga panahon, anong nangyari? Bakit tila ito ay lumalamig? Bakit tila ito ay unti-unting tumatabang? At tayo ay hindi lamang yun. Pansinin natin ang ilan.
No. Noong una, halos sabihin natin, gusto natin, maagang-maaga tayo sa simbahan, paggawain, lalo na pag pananambahan paglinggo, Sunday school, bago mag-Sunday school, nandyan ka na. No? Halos tayo na nga ang magbukas ng kapilya. Gustong-gusto natin. Pero ngayon, pansinin po natin, paglipas ng mga panahon, ano nangyayari? Huli na nga tayo kung dumating, gusto nating una pa tayong umalis. Huli na nga tayong dumating sa church, nag-aapura tayo. Gusto nating umuwi na kaagad. Diba? Ngayon, alam ko sabik na sabik ng sumimba ang marami sa inyo. Tingnan natin yung bahay-sambahan pagka ganitong araw ng linggo, nababalot ng kalungkutan ang kapilya, na hindi mo naririnig ang tugtog ng piano, ang awit ng koro, ang mensahe at ang ating fellowship. Nakakapighati. Masyadong nakakalungkot, mga kapatid. Tahimik ang loob ng bahay-sambahan. Noong una, gustong-gusto natin laging nagbabasa ng Biblia. Lagi natin katabi ang Bible. Gustong-gusto natin yan. Naayusan natin. Ano? Ang mahirap ngayon, noon, hindi ka mapakali. Basa ka ng basa ng Biblia. Hindi ka makatulog. Ngayon, karamihan ang Biblia ginagawang pampatulog. Ano? So, konting oras magbasa, yan ang katotohanan. Hinaantok na tayo. Iba nga, dito na lang siguro nakakapagbasa at nakakarinig pagka may Sunday school. Ano? Well, katotohanan yun. Huwag tayong masaktan sapagkat marami sa atin ay hindi na talaga nakakahawak ng Biblia sapagkat yung mga cellphone na yan, hindi na yan halos mawala sa ating mga kamay. Ano? Babad na babad tayo dyan. Hindi ba tayo nagigilty, mga kapatid? Hindi ba tayo nakakaramdam ng pagkakonsensya sa Panginoon kumpara sa kanyang mga salita at kumpara yung inuubos nating mga oras sa ating mga cellphone? Nung una pa lang tayo, ang lahat ng magaganda. Napakaganda ng ating pakikinig sa sermon. Gustong-gusto natin. Wala tayong pinipili. Gusto natin na may bagong nagsisermon at gustong-gusto natin makinig ng sermon. Ngayon, pansinin po natin, kadalasan, pagka hindi natin gusto ang magsasalita, yung iba hindi sisimba. Inaalam muna, sino ba speaker ngayon? Pagka hindi nila gusto, palipas muna. No? Pagka naman, yan, nakasimba, minsan hindi tinitingnan kung ano yung magagandang bagay doon sa sinasabi ng instrumento ng tagapagsalita, kundi puro puna, puro pintas, hinahanapan ng error, puro kamalian ang hinahanap sa mensahe at pag-uusapan, pag-uwi. Mga kapatid, hindi naman tayo bago sa mga ganyang bagay. At marahil kayo man ay nangyayari yan sa inyo. Ginagawa ninyo. Nasasaktan pag tayo ay nagsisermon na natatamaan ang ating mga buhay, ang ating mga sarili. Mga kapatid, maraming mga pagbabago. Noon, ang hinahanap mo ay kung saan ka pwedeng maglingkod. Ngayon, ang hinahanap mo ay kung saan ka pwedeng mag-excuse. Ano? Hanap ka ng hanap noon kung saan ba ako pwede. Ano bang maitutulong ko? Pastor, ano po ba ang pwede ko magawa, maitulong? Ngayon, talagang halos kung naghahanap ka na huwag kang maobliga, huwag kang mailagay sa tungkulin, huwag kang lalo na po sa mga aspetong pagkagawain sa simbahan. Ano, marami tayong dahilan. Napakaraming mga dahilan. Iilan ang sumasama sa mga gawain, lalo na kapag ito ay sabihin natin personally, wala tayong mapapalang anumang bagay, kundi yung maluwalhati natin ang Diyos. Hindi natin nakikita yun. Ano? Kaya kapag mga gawain lang na mga gawain natin, naranasan natin yung mga nakaraan siguro before
centennial, mga gawain na halos ilan ang sumasama, dahil ayaw natin, tinatamad tayo, hindi natin gusto ang mga kasama, hindi natin nakikita yung blessing, hindi natin nakikita yung magagandang bagay. Ang nakikita natin, yung mga kahinaan, kapintasan, yan na ang mga nangyayari itong mga huling panahon ng ating mga paglilingkod. Nung una tayo, masayang-masaya tayo sa ating pagbibigay. Masayang-masaya tayo sa ating pagkakaloob. Ngayon, parang mabigat, parang pabigat, parang ang hirap na pinag-uusapan ay pagbibigay sa mga gawain ng Panginoon. Yes, mga kapatid. Hindi lahat. Pero may mga ilan sa atin na pinag-uusapan ay ang gawain ng mga pagbibigay. Mabigat. Siyempre, naunawaan natin. Dahil sabi niya, pagka na ang buhay espiritual mo, pag wala ka ng gana sa salita ng Diyos, pag puro na kahinaan ang nakikita mo, ano pa ang gana mong magbigay? Pero pag talagang makabalik ka doon sa pag-ibig mo sa Panginoon, na maalaala mo yun, pagsisihan mo lahat ng mga bagay nito ngayon at bumalik sa dati nating pag-ibig, walang problema sa atin. Ako naniniwala na kahit itong mga ilang buwan natin na hindi pagkakaroon ng gawain, malaking epekto ito sa ating financial pagsuporta. Marami tayong pinatigil muna, dahil bago pa man simula ito ay pinag-usapan na putulin ng ilan sapagkat nangangamba tayo na maaaring yan nga ang magiging epekto. Pagbaba ng ating buhay espiritual, pagbaba rin ng ating damdamin na sumuporta at sa Panginoon. Ngunit ako'y lubos na nagpapasalamat sa marami sa atin at nawa maging hamon sa atin ito na sa kabila ng lahat ng ito, marami tayong mga kapatiran na hindi tinitingnan ng krisis ng buhay. Ang mahalaga sa kanila yung damdamin na tayo ay mga nagagawang pagkaloob. Salamat sa Diyos na kapag ministry tayo, malaking mga gastos yan ng ating mga ilang kapatiran. Pinupuri natin ang Diyos sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. At alam ko na marami rin sa atin na hindi natin pababayaan na itong mga susunod na buwan na wala na tayong panustos, wala na tayong una nating balikan ang ating relasyon sa Panginoon. Sikapin natin mga kapatid, idalangin pag-alabin ang puso ng paglilingkod at hindi natin kailangang utusan at obligahin ang ating mga sarili. Pusang dumarating ang damdamin ng pag-ibig ng pagbibigay pagka ang ating mga puso at damdamin ay tunay na nag-aalab sa pag-ibig natin sa Diyos. Yan ang ating unahin. Pag-alabin ang ating mga buhay espiritual sa ating Panginoon. Marami pa tayong nakikitang kaibahan, marami pa tayong maaaring na papansin sa iba at maging sa ating mga sarili. Nais kong magtapos mga kapatid sa hamon ng sinulat ni Apostol Juan din sa kanyang sulat doon sa aklat ng Revelation, unang pahayag. Yung tuloy ito'y mga pangitain, kaya nga ito'y isang revelation ng Apostol Juan na pinakita sa kanya ng Panginoon. Yung sulat doon sa iglesia sa Efeso, magandang ating tingnan, na ang sabi ng Panginoon, meron akong laban sa iyo, meron akong pinagdaramdam sa iyo, nang lalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. At ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo yung mga dati mong ginagawa. Verse 5, alalahanin mo ang mga dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan. At sabi ron, ang iyong mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Yung mga dati, yung sinasabi natin kanina. Balikan natin yun, pagbulay-bulayan natin, mapalalim natin muli ang ating buhay espiritual. At ang sabi ng Panginoon, actually itong sabi ng Panginoon, pinupuri kita dahil dati ginagawa mo ito, dati ganun ka, ngunit ngayon may pinagdaramdam ako sa iyo. May laban ako sa iyo. Nang lalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Kaya sabi niya, alalahanin mo itong dati mong kalagayan. Balikan mo ang mga unang pag-ibig mo sa Diyos.
balikan natin yung mga kapatid. Sa umagang ito, nawa naging pagpapala at hamon sa atin ang mga katotohanan ito, balik tayo sa Panginoon. Kaya yung sabi ng talata, doon itong ating teksto, ang unang Juan 9, na ipahayag mo, aminin natin sa Diyos, pahayag natin ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng talata, maaasahan natin, tapat at banal siya na tayo patatawarin, hindi lamang pagpapatawad, lilinisin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat siya ay matinid. Sahan natin, tutulungan tayo ng Diyos, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Balik tayo sa ating unang pag-ibig sa Diyos. Pagpalain tayo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. It's time to sing your song again.
Tuloy tayong bumabati sa lahat ng ating mga kapatid na nagsipagdiwang ng kanilang mga karawan sa linggong ito na lumipas at ganun din po sa araw na ito at itong susunod na linggong ating tatahakin muli. Happy birthday sa inyo, ganun din po sa may mga anibersaryo ng kasal. Patuloy po tayong nag-aanyaya sa pagsubaybay sa ating mga gawain. Meron tayong midweek service na ginagawa kaya FB Live. Mga kapatid, patuloy na subaybayan natin. Salamat din sa patuloy na ginagawa nating mga family altar. Yung ating mga devotion sa pamilya. Patuloy po natin subaybayan ang mga aralin na ito at gawin natin sa ating mga tahanan, mga kapatid. Ang ating panawagan patuloy sa ating mga gawain na ito, huwag po nating kaliligtaan. Meron din tayo sa every Sunday, alas 9 po sa ating national leader o sa ating Iglesia National. Meron din po tayo masusubaybayan, mapapakinggang mga gawain na mapapanood po natin sa ating mga Facebook. At mga kapatid, patuloy din nating pinanawagan ang ating mga nagpapatuloy na gawain ng ministry, ang feeding program every Saturday sa mga bata at kung meron pang nais nating gawing ministeryo sa panahon pa na ito. Bukas ang ating panawagan sa lahat na kapatid, nandiyan din ang patuloy ring panawagan ng ating national leader sa ating mga pagtugon sa kanilang pangalap upang patuloy na matustusan din ang iba't ibang pangailangan ng Iglesia. Kaya yung ating mga gampanin din ay patuloy din natin pinangalaala sa bawat isa. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa mabiyayang pagsamba, purihin ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat. Tayo po'y dumulog sa Diyos, tayo po'y sama-samang manalangin. Amang banal na aming namang kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Sa isang dakilang pagkakataong kami patuloy na hamon sa iyong mga salita. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, sa kalagayan ng buong sandaigdigan na patuloy na dumaranas ng salot ng COVID-19, Panginoon. Patuloy po naming dalangin ang lunas at paglaya sa karamdaman po ito. At patuloy din namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, na nawa ng Diyos. Loobin mo po, Panginoon, na matapos na ang krisis na ito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Sa buong bansa na ito, Panginoon, aming pong dalangin, maging ang mga nagbo-volunteers, mga frontliners, Panginoon, na inyong ginagamit upang magprotekta, Panginoon, sa kalusugan o sa kalagayan ng mga taong naroon sa mga pag-amutan. Proteksyonan mo rin po sila, O Diyos. Ingatan po sila. Maging ang mga kasundaluhan, kapulisan, mga barangay officials, Panginoon, lahat ng tumutulong sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, ay patuloy mo pong ingatan at pagpalain. Maging ang pamilya ng mga na kakaranas ng mahawa sa karamdamang ito. Lalong-lalo na po yung mga na mamatayan, mga pumapanaw ng mga mahal sa buhay, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong biyaya. O Diyos, sa panahon na ito, patuloy mong ipaunawa sa amin ang malalalim na mensahe, Panginoon, ng karanasang ito, ng kapanahonan ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang buhay ng aming mga kapatiran. Panginoon, dalangin po namin, walang mahahawa, walang magkakasakit. At malalampasan po namin ang krisis na ito, Diyos, na patuloy na kami ligtas, namumuhay ng mapayapa at maayos, Panginoon, na mayroong pag-asa, pagtitiwala, na hindi po kami makakaranas ng karamdaman po ito. O dakilang Diyos, patuloy din namin dinadalangin ang aming minamahal na iglesia. Mula sa aming mga leaders, sa aming obispo, sa mga generalis, sa konsistoryo, sa mga gabinete at sa mga district superintendent. Patuloy na pagpalain mo po sila. Lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga kongregasyon, lahat ng mga kapatiran, lahat ng distrito, sa buong kalaganapan, O Diyos,
ng Iglesia, Buhay Unlimited. Patuloy kaming nagsasama-samang dumalangin sa iyo, Diyos, at ang kaligtasan ay patuloy namin inaangkin. Pagpalain mo ang mga nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo at iba pang mga aksyon ng kanilang mga buhay. Patuloy po namin idinudulog sila sa inyo. Pagpalain mo po maging ng mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang mga kabuhayan ng Panginoon na ngayon ay pansamantalang natitigil, walang kinikita. Panginoon, dalangin po namin na makarecover po sila sa pagdating ng pagtatapos nitong pagpapatuloy ng Community Enhanced Quarantine. Panginoon, patuloy na pagpalain mo po, Diyos. Patuloy na muling makarecover sa kabuhayan ng aming mga kapatiran. Pagpalain mong iba't ibang pangailangan, lalo na po ngayon, na marami ay nakakaranas na ng gutom, nakakaranas na ng kasalatan, ng kawalan, Panginoon, ng mga pangailangang material at pinansyal, Panginoon, sa kanilang mga pamilya. Ikaw ang aming dakilang provider. Minsan pa po ay mapatunayan na sa mga panahong ito, buhay ang aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Buhay ang aming pag-asa, sapagkat meron kaming Diyos na sinasampalatayanan. Salamat po, purihin ka, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa buhay po ng bawat pamilya. Madalangin kami, Panginoon, na mayroong pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, inyong tanggapin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-iingat, ang tanglaw, ang pakikipisan at ang kaaliwan na dulot ng banal na Espiritu, sumagana sa inyong lahat, ngayon at magpakailan paman. Amen. At amen. Na aking
Panginoon.